Mga kwentong pambata. Munting Goldina. Nung unang panahon sa isang malayong lupain, sa likod ng naglalakihang bundok nakatira ang hari at reyna. Sila'y may naipong kayamanan na higit pa sa imahinasyon. Ang kanilang kayamanan ay nag-uumapaw na parang gintong ilog. Natupad ang kanilang pananabik na magkaroon ng anak sa pagsilang nila sa kanilang anak na babae na si Munting Goldina. Isang sanggol na asul ang mga mata, dilaw ang buhok at ang kutis ay parang strawberries at krema. Sa marangyang kaharian, ang mundo ni Munting Goldina ay nakaayos ng makintab na ginto. Siya'y natuwa sa mga gintong manika, kumain gamit ang mga gintong plato, at nababad ang kaalaman mula sa mga gintong aklat. Mula sa araw na ito ay may kautusan na ang lahat sa palasyo. Mula sa kuskusan ng paa hanggang sa mga kainan ay dapat gawa sa ginto. Bawat sulok at kanto ng palasyo hanggang sa mga kuskusan ng paa ay dapat kumikinang ng ginto. Habang lumalaki si Munting Goldina, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng kumikinang na ginto. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagkahumaling sa ginto, may kakaibang pagbabago na unti-unti nang umiikot sa palasyo. Ang kanilang balat ay naging kulay ginto at lahat ay nagsimulang mawalan ng kanilang likas na kulay ng balat. Samantala, tinanggap ng korte ang pagbabagong ito. Napansin ng hari at reyna ang nakakabahalang pagbabago kay Goldina. Ang kanyang balat ay nagsimulang tumigas at nawawala ang kabataang lambot nito. Mahal, lubang nababahala ko sa pagbabago ng ating Goldina. Mas marami tayong makukuhang ginto, mas lalo tayong mawawalan ng mga bagay na totoong mahalaga. Ang ating mahal na anak, nung unay presko gaya ng rosa, ngayon singgintab ng gintong metal. Ang korte ay naniniwala ang kulay ginto ay nasa moda ngayon. Maging ang mga babae ay nagpinta ng ginto ang balat para sumabay sa uso. Ang dating magandang palasyo natin ay ngayon isang dambana ng ginto. Ngunit tila ang kapalit na ito ay medyo labis. Kailangan nating humingi ng gabay sa isang matalino na makakatulong sa atin na iligtas ang ating anak. Ang ermitanyo ng mapanglaw na kuweba. Sinasabi na meron siyang sinaunang kaalaman. Mamayang gabi ng palihim, tayo maglalakbay upang hanapin ang mga sagot. Sa labis na pag-aalala, sila'y nagtungo sa isang mapanganib na paglalakbay upang konsultahin ang ermitanyo ng mapanglaw na kuweba. Ang kanyang karunungan ay binulong na ng panahon. Ano ang nagdala sa mga maharlika dito sa aking simpleng tahanan? Matalinong ermitanyo, ang aming anak na si Goldina ay unti-unting nagiging ginto. Maaari mo ba kaming tulungan? Ginto. Ang ugat ng iyong kalungkutan. Tunawin ang iyong mga kayamanan. Hayaan silang lumubog sa karagatan. Pero, naibabalik ba nito ang tunay na anyo ni Goldina? Isang tiyak na daan, di tiyak na resulta. Gayunpaman, isang hakbang patungo sa tamang direksyon. Ngunit ipinagmamalaki kong mayaman ako, ermitanyo. Di ba natin maililigtas si Goldina nang hindi humiwalay dito? Isang mahirap na desisyon ng puso, kamahalan. Ang aming anak ay higit pa kaysa sa lahat ng kayamanan. Ano ang dapat namin gawin? Tanggalin ang gintong kadena at hayaan magliwanag ang pagmamahal kaysa sa ginto. Isang dakilang asno talaga. Ngunit si Goldina ay dapat hindi magdusa dahil dito. Upang gumaling siya, ipadala mo siya sa isla ng kristal na mga bundok. May babalik ba siya sa tunay niyang sarili, mahal na ermitanyo? 3 taon sa burol ng mga salamin ay sapat na. Pero ingat, di siya dapat tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin ng bundok. Gagawin namin. Salamat. Kaya, kinabukasan ng hari at reyna ay naghanda ng kanilang paglalakbay. Ihanda ang ating pinakamalakas na barko. Ang pagpapanumbalik kay Goldina ay nakasalalay. Isang paglalakbay patungo sa kristal na mga bundok nakakapanabik. Tandaan mo, Iha. Huwag na huwag kang titingin sa iyong refleksyon sa salamin ng bundok. Ang iyong panunumbalik ay nagkasalalay dito, Goldina. Hindi ako titingin, pangako. Kapit ng mabuti, mga kasama. Malapit na tayo. Ano kaya ang itsura ng salamin na bundok? Tandaan mo iyong pangako, mahal. Pigilan mo ang iyong sarili, Goldina. Tama,
Hindi titingin sa mga refleksyon. Nakarating na tayo, prinsesa. Oras na para ibalik ko ang malarosas kong sarili. Ito ay tunay na nakakamangha. Pero tandaan, walang refleksyon. Kahit isang silip lang, Goldina. Di ko makakalimutan. Habang lumilipas ang oras, niyakap ni Goldina ang bago niyang kapaligiran. Determinadong pigilan ang sariling tumingin sa kanyang refleksyon. Mabilis na lumipas ang 2 taon, si Goldina, ang yaya at ang nurse ay nanirahan sa isla. 2 taon na. At ang aking balat ay dapat manumbalik na. Sigurado. Salamat sa iyong sipag, Iha. May dagdag ko lang sa likod ng maraming temptasyon sa paligid na kaya natin. 1 pang taon at makakauwi na tayo. Ipinadala ng hari ang kapitan upang magdala ng balita sa kalagayan ng kanyang anak na si Goldina. Nako, nagbago na kayong lahat. Nagbago? Anong ibig mong sabihin? Kung ganon, hindi na kayo ginto. Anong ibig sabihin niyang sinasabi mo? Wala. Isang obserbasyon lang. Mukhang maaliwalas ang iyong mukha gaya ng dati, Iha. Nagtataka ako. Pagkatapos umalis ng kapitan, nasa isip nila ang kanilang anyo at nagsimula silang maintriga. Bakit din natin silipin sa salamin na bundok? Kahit isa lang para makita natin kung paano tayo nagbago? Huwag mong magawang isipin niyang, Goldina. Isang konting tingin ay din makakasama. Si Goldina at ang nurse ay tumakas pababa, determinado na makita nila ang kanilang refleksyon. Isang saglit na pagsilip ay di makakasakit kanino man. Saan sa tingin niyo kayo pupunta? Naku po, Ang walang kabuluhang ito ay di sagot sa anuman. tama ka, Yaya. Ngayon, balik sa kama. Kayong dalawa. Opo, Yaya. Halos lumipas ng 3 taon. Pero si Goldina, ang nurse at ang yaya ay ngayon nahulog na sa patibong ng kayabangan. Isang silip lang ay di mapanakit, diba? Siguro, isang silip lang. Kung ganun, kayong dalawa ay... Nako, sila'y pumunta sa salamin na bundok at natulala sa kanilang refleksyon. Oh, kahanga-hanga king tsura. At aaminin ko, ako'y mukhang maganda rin. Mahirap hindi tumingin, di ba? Ang araw ay naging linggo. Habang sila'y nawawala sa kanilang mga refleksyon, dumating ang barko para dalhin sila pa uwi. Oh nako! Mukha kayong salamin! Anong ibig mong sabihin? Kayo'y naging babasaging salamin, mga iha. Anong ginawa natin? Ang pagmamayabang ay niligaw tayo. Ginawa ng kapitan ng lahat. Maingat na binalot si Goldina ng bulak na lana para protektahang di mabasa. Kailangan nating maghanap ng solusyon. Aming mahal na Goldina. Hindi, ito'y walang kwenta. Kailangan nating maghanap ng lunas. Ang aming mahal na anak Goldina. Sa mabuting hiling ng reyna, ang ermitanyo ay pumunta sa palasyo. Isang landas na lang ang natitira. Ipadala siya sa lupain ng wuli sa ilalim ng lupa. Wala na bang ibang paraan? Wala, kamahalan. Sa lupain ng wuli, siya ay dapat manatili kasama ang mga tupa. At ano ang kailangan niyang gawin doon? Magikot ng lana ng 3 taon, suot ang mga damit na yari sa lana habang siya ay namumuhay sa gitna ng maiingay na masa. Pero, meron pa, tama ba? Tunay nga, mag-ingat sa kaakit-akit na seda at satin. Huwag itong hawakan o mangyayari ang isang sakuna. Ang hari at reyna ay nagplano ng matapang na ekspedisyon upang hanapin ang nakatagong lupain ng lana. Kamahalan! Ang paglalakbay na ito ay puno ng mga pagsubok. Ang pagmamahal namin kay Goldina ay mas matimbang kaysa sa panganib. Ang kapitan ay bumalik na may balita hinggil sa kanilang misyon. Kamahalan, natagpuan namin ito. Ang lupain ng wuli sa ilalim ng lupa. Sabihin mo sa amin, paano namin ito mararating?
Ang tuktok ng bundok ay nagtatago ng landas. Isang butas na nagtatago pa ilalim. Ang mga lubid ang magtuturo ng daan. Si Goldina, ngayon ay nakadamit ng lana, ay nag-iikot kasama ang mga malanang tupa. Walang masyadong gagawin sa malanang mundo. Isang trabaho lang nila ang mag-ikot ng lana at kumanta. At nakalimutan na nila ang kanilang magandang itsura at ang lahat ng tungkol sa ginto at magarang damit at kasikatan. Di nila alam na kamit na nila ang kanilang dating itsura at hindi na sila parang salamin. Isang araw nang malapit na matapos ang 3 taon, si Goldina, na laging nagsasabi ng kanyang iniisip ay sumigaw. Iniisip ko kung paano tayo nagbago pagkatapos ng lahat ng ito. Hindi ba maganda na makita ulit ang araw? Goldina, ang ganyang iniisip ay walang kabuluhan. Tumutok ka na lang sa iyong pag-iikot. Tama siya. Ngunit ang yaya mismo ay tahimik na naglakbay sa madilim na tanawin. Samantalang si Goldina at ang nurse ay abala sa kanilang pag-ikot ng lana. Konting tingin lang. Kumusta? Sikat ng araw? Hinangaan ng yaya ang masigla nilang mundo. Siya ay naakit sa mga damit na gawa sa seda at mga alahas na nakabitin sa puno. Parang tindahan ng kalikasan, ano? Oy, magkakaayos na mga ibon. Kaalaman ng lana? Marahil. Ba, anong gusto mo, ha? Naku, hindi pa ako nakakakita ng ganyang kagandang alahas. Kung subukan ko itong seda. Matapos ang ilang sandali, ang nurse ay nagduda sa kawalan ng yaya. Siya ay nag-imbestiga. Sumusunod siya sa parehong landas ng yaya. Nauhumaling sa sinag ng araw at nasa kabilang ibayo. Sa mga kislap na mga alahas at mga damit na gawa sa seda na nakabitin sa puno, siya ay sumuko rin sa tukso. At ang kawawang tupa ay umungol at nagbabala sa kanya. Ngunit binaliwala ng nurse ang kanyang pakiusap. Wow! Ano tong lugar? At dinanas niya ang parehong kapalaran. Naiwang mag-isa sa lugar ng lana, nagsisimula ng magamba si Goldina tungkol sa kanyang mga kasama. Sumusunod sa kanya ang mga malanang tupa. Pagkatapos ng isang nakakapagod na paglalakbay, narating din niya ang isang sinag ng araw. Makulay na mga ibon, naglalakihang paro-paro at mga magagandang damit na yari sa seda at satin na pinagkakaguluhan ng mga alahas na umaakit sa kanya. Nakaharap si Goldina sa mas nakakatuksong pagkakataon. Mga damit na yari sa seda. Ngayon, nabaling ang tingin ni Goldina sa nakakalat na mga kayamanan. Isang magandang ibon ang nag-aalok kay Goldina ng isang magandang damit. Ngunit naririnig niya ang tupa na naghahanap sa kanya. Bigla, ang isang tupa ay naging isang gwapong prinsipe. Kumusta, prinsesa? Ako si Prinsipe Pachenko. Ang tupa ay isang prinsipe? Ang ganit na ibon na yun na nagipagbuno ka sa lupa ay tunay ngang isang masamang mangkukulam. Siya ang nagkulong sa akin dito. Ikaw, matapang na Goldina, ay ang bumasag sa kanyang masamang sumpa. Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa'yo, sapagkat inuna mo akong iligtas. Ang ilang mahiwagang hinga ay maaaring magpagaling kahit ng pinakamalalim na sugat. Kakaiba. Hayaan mo akong ihatid ka pa uwi, Prinsesa Goldina. Tara. Oo, aking mahiwagang prinsipe. At ngayon ay masasabi natin na sila'y nabuhay ng masaya magpakailanman.